Ira! Tawag sa kanya ni Cecil na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakita niyang iniabot nito sa yaya ang anak na nakatulog na pala sa bisig nito. Nakangiting umahon siya sa pagkakaupo sa stool sa kabilang lamesa at lumapit sa grupo nito. Si Benji naman ay kausap naman ang ilang katrabaho nito sa isa pang mahabang lamesa. Guys, I'd like you to meet my best friend, si Ira. Pagpapakilala sa kanya ni Cecil sa mga dating katrabaho nito. 6 ang nakaupo sa long table na iyon. 3 sa mga bisita ng kaibigan ay nakilala na niya dati sa wedding day na mag-asawa 2 years ago. Dangan nga lang at hindi niya maalala ang mga pangalan ng mga ito. Except for Ralph na panay ang pakyut sa kanya noon. Tumatak sa isip niya ang dimple nito sa kaliwang pisngi at nunal sa ibaba ng labi nito. Hi! Bati niya sa mga ito. Umusal siya ng pasasalamat nang ipaghilas siya ni Ralph ng upuan. Single ka pa rin ba, Ira? Tanong naman ni Ralph. Single, ma'am. Tugo naman niya rito. Nagamot ng batok ang lalaki. Ako din eh. Single habang buhay. Sa hotel ka pa rin ba nagtatrabaho, Ira? Tanong naman ni Verna. Nauna niyang nakilala sa simbahan sa Cebu, kung saan ikinasal ang kaibigan at si Benji. Naku, hindi na. Nag-resign na yan. Nagtsatsaga sa isang kumpanyang maliit ang pasahod at walang kakayahang pumili na ipopromote na empleyado. Si Cecil na ang bahagya pang umirap. Bakit hindi ka nalang mag-apply sa DeMarco Chains of Hotels? Nag-open na ang DM Hotels and Casino Manila branch noong nakarambuan pa at naghahanap ng sekretary ang big boss. Si Olga na ang nagsalita. Tantiya niya ay mas matanda lang ito sa kanya ng 2 o 3 taon. What happened to Thelma? Yung pamalit sa akin? Tanong naman ni Cecil. Nakiusap kay Big Boss na magpaiwan sa Cebu branch. May mga anak at asawa na rin kasi siya. Nagdadialysis ata ang tatay niya, kaya pinayagan na lang siya ni Boss na siyang maging sekretary ng bagong appointed manager doon. Narinig ko nga na si Boss ang magmamanage ng Manila branch. Pansamantala dito. Tumango naman si Cecil. Pagkatapos ay nilingon siya nito. Give it a shot, bestie. Mabait si sir. Nakalimutan mo yung sobrang apil, macho, mabango at masarap bigyan ng torrid kiss? Si Cecil. Nakangising wika naman ni Verna sa pagitan ng pagnguya ng bestek Tagalog na ihinanda ng cook na mag-asawa. Tumawa lang ang mga naroroon. Nakitawan na rin siya. Binaliwala ang kumukidit na kung ano sa kanyang isipan nang marinig niya ang pangalan ni Noah Alvaro. Nagibit balikat na lamang siya. Ni hindi nga niya alam ang pangalan ng lalaking yun. Just like he looked like Noah Alvaro. Kaya naman pinangalanan niya itong Noah Alvaro. Kung irerekomenda mo ako, bakit hindi? Biro naman niya. Pinag-iisipan na rin naman talaga niyang maghanap ng ibang trabaho. Kahit nagdadalawang isip siya, tuwang naiisip niya ang panibagong application na naman at pakikisamahang bosses at mga katrabaho. Pero kapag ganitong may maganda namang offer para sa kanya, igagrab na niya. Just don't fall the big boss ha, Ira. Paalam naman ni Verna. Selosa ang ex-girlfriend ni Sir Alvaro. Lahat ng babaeng naliling kay boss, ginagawa niya ng paraan para matanggal sa trabaho. Wala sa isip ko ang love life ngayon, Verna. At duda siya kung magiging interesado siya sa kahit sinong lalaki. Simula kasi na mangyari ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan, mas naging choosy siya. Marahil dahil gusto niyang kilatisin ng husto ang lalaking pipiliin niya na tatayong ama ni Noah. Siyempre bilang ina, uunahin niya ang kapakanan ng kanyang anak. Hindi niya gustong magpadalos-dalos sa lalaking papapasukin niya sa buhay nilang mag-ina. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang sa light na lang ang usapan kanina ay nauwi na sa halakhakan. Nakainom na ang mga bisita at nangungulit na rin si Verna. Nag-excuse siya para magtungo sa banyo. Sa unang palapag ng bahay ng mag-asawa. Palabas na ulit siya ng kabahayan nang tumunog ang cellphone niya. Ang yaya ni Noah ang nasa kabilang linya. Ate Maring? Ira, nandito sa bahay ngayon ang manong Tonyo mo.
Sinusundo ako. Naiiyak na wika nito. Ang Tonyo na binabanggit nito ay ang nakakatanda nitong kapatid na taga-Tarlac. Nakilala na niya halos ang buong pamilya ni Ate Maring nang magbakasyon sila sa Tarlac ng ilang araw kasama ang buong pamilya. Si Manong Tonyo ang nagsilbing tour guide nila noon. May problema po ba? Nag-aalalang tanong naman niya rito. Inatake sa puso ang papang. Nahihiya ako sa iyo, pero gusto ko sanang humingi kahit ilang araw na bakasyon lang para maalagaan ko siya. Uuwi na ho ako kung ganon para hindi kayo abutin madaling araw sa daan. Magpapaalam lang po ako kina Benji at Cecil. Tinapos na niya ang tawag. Nakasalubong niya si Cecil sa sala. Oh, Ira, I think I have to go. May emergency sa bahay. Oh, si Noah ba? Worried na tanong naman ng kaibigan. Umiling naman siya. Si Ate Maring, kailangan lumuwas ngayon gabi pa uwi ng Tarlac. Nakahinga naman na maluwag si Cecil. Sige, wait lang. Ihahatid kita sa may gate. Iniabot ni Cecil ang hawak na pinggan sa kasambahay nito. Bago siya inakay patungo sa labas, dinampot niya ang shoulder bag sa upuan na makabalik sa lamesa. Nagpaalam na siya sa mga naroroon. Sige, Ira. Si Ralph naman ang sumaludo sa kanya. See you, aniya sa pagkatapos ay sumunod na siya sa mag-asawang nagpatiuna na patungo sa gate. Nasa tapat na sila ng kotse niya nang harapin niya ang mag-asawa. Happy birthday ulit ha, Cecil. Pasensya na ha. Magkita na lang ulit tayo some other time. Isasama ko na si Noah next time. Sabi mo yan ha? Yes, ma'am. Ikis mo na lang ako kay Belle. Aniya, pagkatapos ay humalik sa pisngi ng kaibigan. Kumaway naman siya kay Benji na gumanti ng pagkaway. Pasakay na siya sa kotse na mapansin nila ang pagparada ng kulay itim na Fortuner sa harap ng bahay ng mag-asawa. Baka ang dating boss mo na yan, Han. Ani naman ni Benji na umakbay sa kanya. Siguro nga siya. Ang aga naman. Ngiti naman ni Cecil. Doon din siya nakatingin bago tinapik ang braso ng kaibigan. Paano? Mauna na ako ha? Sumakay na siya sa kotse nang gumanti ng tapik ang kaibigan niya at yumakap sa kanya. Binuhay niya ang makina ng sasakyan at pinasibad na iyong papalayo. Hindi niya makita ang mabilisan ng pagbaba ng lalaking sakay ng itim na Fortuner sa sasakyan nito. Kunot na kunot ang noo habang sinusundan ng tingin ang papalayo niyang kotse. Akala ko bago mag-alas 11 ka pa darating, boss. Wika naman ni Cecil na lumapit na sa bagong dating. Nung kasal namin ni Benji, madaling araw ka na yata nakarating sa reception. Hindi na tayo nagkita. Natawa naman ang lalaki. Pinilit ang sariling ilayo ang mga mata sa kotseng unti-unti na ring nawawala sa paningin niya. Pinareserve ko sa inyo ang top floor para sa inyong honeymoon pero hindi nyo naman kinamit. Ako ang dapat magtampo dito, Mrs. Benji Madrid. Anang lalaki na kinamayan ng asawa ng dating sekretarya. Pagkatapos ay humalik sa pisngi ni Cecil. Magtatampo ang mama ni Benji kung hindi sa pinireserve niyang resorts kami magha-honeymoon, boss. Mas understanding ka naman pare kaysa sa mama ko. Nagkamot naman ang batok na segunda naman ni Benji. Nagibit balikat naman ang lalaki. Well, I guess I am. Tara sa loob pare. Nasa loob pa ang mga empleyado mo. Anyaya naman ni Benji na nagpatiuna papasok sa gate. Umabrisyete naman si Cecil sa bagong dating. Cecil? Who's the lady who just left? Kumunot naman ang noo ni Cecil. Yung nakakotse? Yeah. Best friend ko. Sayang nga hindi na kayo nagpakilala sa isa't isa. Nagmamadali kasing umuwi at may emergency ang kasambahay niya. Napatango-tango naman ang lalaki. Oo nga pala. I've heard bakante ang upuan ng sekretarya mo. I-recommend ko sana siya. Very competitive and efficient naman si Ira. Nakapagtrabaho na siya dati sa isang hotel. What's her name again? Ira. Ira Paulino. Ira. Ulit nito na tila ninanamnam ang bawat letra sa pangalan niya. Nilingon nito ang kalsada na tila nakikita pa nito roon ang babaeng sumakay sa kulay asul na kotse. Ang babaeng pumunta sa kanya sa hotel room 2 years ago.
at walang anumang nag-alok na i-divergenize niya ito. Well, sabihin mo sa kanya na mag-report sa akin by Monday. Tanggap na siya. Masuyong hinalikan ni Ira ang anak na nasa kuna bago kinuha ang bag at envelope na naglalaman ng credential niya sa sofa. Araw ng Lunes iyon. Nakabakasyon pa rin si Ate Maring kaya napilitan siyang ibilin at iwanan muna ang anak kay Ate Zenny. Ayaw niyang malate sa appointment niya kay Mr. DeMarco. Ang di umano ay ang good-looking at sexy boss ni Cecil dati. Wala naman siyang kiber sa gwapo man ito o hindi ang bagong boss niya. Ang gusto niya lang ay ang trabaho at pagkakakitaan na maibibigay ng kumpanya nito sa kanya. Hired na daw siya agad. Ganun kalakas ang kaibigan niya sa dating amo nito. Hindi naman nakapagtataka iyon. Magaling na empleyado si Cecil at madaling makasundo ito. Kaya nga agad silang nagkahulihan ng loob at naging matalik na magkaibigan hindi naglaon. Gusto niya pa rin iabot ang resume o credential niya sa HR kahit na inirekomenda siya ni Cecil, kaya siya natanggap. Gusto niya pa rin malaman ng mga ito na deserving siya sa pwestong iyon. Nagpadala na siya ng resignation letter sa dating kumpanyang pinapasukan niya gamit ang email niya kagabi. Tiyak na mabubuksan at mababasa iyon ng head nila maya-maya lang. Aalis na ako ate, aniya sa kapatid na nakasalampak sa sahig at kinukutkot ang sariling kuko sa paa. Tuloy tayo kina mama sa linggo ha. 2 weeks na akong hindi nakakabisita. Sabi nito na hindi siya tinatapunan ng tingin. Tumango siya ng tuluyan ng umalis. Siya rin naman ay mahigit 1 linggo na simula nang huli siyang makauwi sa bahay nila sa Antipolo. 6 na buwan matapos niyang makapanganak ay naghanap na siya ng mapapasukang trabaho. Nang matanggap siya bilang supervisor sa isang BPO company, ay tuluyan na siyang humiwalay sa mga magulang kasama si Noah. Sa Ayala kasi siya naka-assign noon kaya naghahanap siya ng mauupahang apartment sa Makati. Nag-offer si Ate Zenny na sa bahay nila sila tumira pero nalalayuan siya sa kondo nito sa Quezon City. Graveyard siya at imbes na ipahinga niya na ay nauubos lang ang libreng oras niya sa kakabiyahe. Busy ang mga magulang niya ngayon sa promotion sa upcoming teleserye ni Troy. Kababalik lang ng mga ito mula sa isang show sa Davao noong nakaraang buwan lang. Kung nasaan kasi ang anak ay naroon din ang dalawa. Masaya silang pareho ni Ate Zenny dahil sa patuloy na gumaganda ang karera ng bunsong kapatid nila. Ganun pa man ay hindi ito nakakalimot kagaya ng mama at papa niya. Madalas pa rin ang mga itong tumatawag para kamustahin sina Jiro at si Noah. Ang papa niya at si Ate Zenny ay civil na ang pakikitungo sa isa't isa. Hindi niya na rin naman nakakaringgan si Ate Zenny na nagrereklamo tungkol kay Lucio. Marahil kahit tahimik si Lucio ay sinisisi rin ito ang sarili sa pagkakaroon niya ng anak nang wala sa oras. Lalo nang iurong ni Basti ang kasal at sabihing imposible ito ang ama ng dinadala niya. She had long forgiven her father for manipulating her life. Ang importante ay hindi natuloy ang kasal nila ni Baste. Sa mga panahong inaakala niyang wala na siyang choice kundi sundin ang desisyon ng kanyang ama. Bagaman nagkamali siya sa pagbibigay ng sarili sa lalaking hindi niya kilala, hindi niya naman pinagsisihan na naging bunga niyon. She had Noah and that's all that matters now. Alas 6:40 na nakasaad sa relo niya. Alas 8 ng umaga ang appointment niya kay Master DeMarco sa DeMarco Hotel. Doon ang sinasabing meeting place ni Mr. DeMarco. Kay Cecil imbes na sa opisina nito ay sa Ayala kung saan nakatayo ang DeMarco Building na pag-aari ng pamilya nito. Buong araw daw kasing mananatili sa hotel si Mr. Noah Alvaro DeMarco ayon sa kaibigan. Pinasibad na niya ang sasakyan na makasakay. Mahigit kalahating oras din ang ibiniyahe niya bago ipinarada ang kotse sa parking space ng 3-star hotel. Dumiretso siya sa reception na makapasok. Good morning. I'm looking for Mr. Noah Alvaro DeMarco. Nariyan ba siya? Ngumiti siya rito. Miss Paulino? Tumango naman siya. Naibili na marahil siya ni Mr. DeMarco sa mga ito. Nasa sa kanyang silid si Mr. DeMarco ngayon.
Hinihintay ka na niya. Nakangiting anito pagkatapos ay ibinigay sa kanya ang kapirasong papel kung saan nakasulat ang room number na sadya niya. Umusal siya ng papasalamat dito. Talagang sa kwarto ng bagong boss niya siya pupunta. Nakibit balikat siya. Baka nasa kwartong iyon dito din mismo ang opisina ni Mr. DeMarco. Gumamit siya ng elevator paakyat sa 8th floor. Humugot siya ng buntong hininga. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang kabang biglang bumundol sa kanyang dibdib. Habang humahakbang siya patungo sa nakapinid na pintuan ni Mr. DeMarco. Matapos ang 2 taon natagpuan niya ulit ang sariling kumakatok sa pinto ng isang hotel room. Mapait siyang napangiti. Pagkatapos ay muling itinuon ang pansin sa nakasaradong pintuan na 2 beses niyang kinatok bago niya napansin na bahagya pa lang nakabukas iyon. Hinawakan niya ang saradora ng pintuan. Pinihit at saka maingat at marahang itinulak pabukas. Siya rin ang pagbukas ng pinto sa bathroom at iniluwa roon ang isang matangkad na lalaking literal na nagpabilis ng tibok ng puso ni Ira. Pinigil niya ang malakas na singhap nang tuluyang luminaw sa isip niya kung sino ang lalaking nakikipag-eye to eye sa kanya. Nagkamali ba siya ng kwartong pinasok? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Pero nagsusumigaw ang kabilang bahagi ng utak niya. Malinaw ang nakasulat sa numero ng kwarto sa kapirasong papel na niabot sa kanya ng receptionist. Ito ang lalaking pinasok niya sa kwarto nito noon at kinukulit niya para pumayag sa one-night stand. Nakita niya ang kislap ng mga mata nito nang makita nito ang unti-unting pamumula niya. Para bang kahapon lang nangyari ang unang pagtatagpo nilang dalawa. Sa malapad na dibdib nito, in that black slacks na nagtatago sa malalakas at balbunin nito mga binti. Kagaya ng walang parte ng katawan niya ang pinalagpas na lalaki na hindi masalat at mahalikan. Gusto niyang mapapikit ng mariin dahil sa sariling kahalayan. So, how are you, my little temptress? Kung may sarcasm man sa kasabay sa malalim na tidig ng lalaki, ay hindi masiguro ni Ira. Naroon pa rin kasi ang makahulugang ngiti sa mga labi nito. Pasimple siyang lumunok, kinakalma pa rin ang husto ang nagwawala niyang puso. Hindi siya makapagdesisyon kung ano ang gagawin niya. Hahakbang papasok ng silid o tatakbo pabalik sa elevator. Hindi siya ganun para gawin iyon. Noah Alvaro DeMarco. Noah ba talaga ang pangalan nito? At nagkataong may hawig ito kay Noah Alvaro? To think na pinangalanan niya ang anak kasunod sa pangalan ng sikat na Hollywood star na hindi niya alam ay pangalan din pala ng tatay nito. Ang tanga-tanga talaga niya. You are Mr. Noah Alvaro DeMarco? Tanong niya na hindi pa rin makapaniwala. Naninigas ang mga panga niya. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Naguguluhan siya. Hindi niya alam kung tatakbo ng maayos ang isip niya sa sorpresang iyon. Ganoon ba talaga kaliit ang mundo para magkita pa sila ng lalaking ito? At dati pa itong boss ng best friend niya. Pwede kang pumasok at maupo sa sofa bago ka pa tubuan ng ugat dyan. Anito sa kanya. Humakbang ito patungo sa pang-isahang sofa at kampanting na upo roon. I'm sorry Mr. DeMarco, pero kaya ako nagpunta para sabihin hindi ako pwede sa pwestong inaalok ng kaibigan ko. Sa wakas ay nahigilap ni Ira ang sariling tinig. She must refuse the job. Hindi maaaring lumawig pa ang pagkikita nilang iyon. Ira couldn't let the world know sa ginawa niyang kapanghasa noon at lalo na ang malaman ng lalaking ito na nagbunga ang nangyari sa gabing iyon. Is that really so? What's the credential, Miss Faulino? Sarkastikong tanong nito, nakatingin sa hawak niyang dokumento. Hindi siya nakasagot, lalo pang humigpit ang hawak niya sa envelope. Bored na bumuntong hininga naman ang lalaki. To be honest, may nakuha na ang HR last week para maging sekretarya ko. Nakahinga siya na maluwag, kung gayon ay wala na silang dapat pag-usapan pa ng lalaking ito. Pero hindi iyan ang dahilan kung bakit kita pinapunta rito.
Kumunot naman ang noo niya. Anong dahilan? May pabor akong hihingiin. Bumuka ang bibig niya para agad magprotesta. Pero itinaas nito ang isang kamay para patigilin siya. Pinagbigyan kita sa pabor na hiniling mo sa akin 2 years ago, Miss Paulino. Anito sa tinig na nagpapaalala. Pinagkadiin-diinan pa nito ang salitang pabor na tila gustong ipaalala sa kanya kung anong klaseng pabor ang hiningi niya rito noon. Naningkit ang dati ay bilugan niya mga mata nang maisip na kung baka isang pabor din na iyon ang hihilingin nito sa kanya. Wala akong balak pumayag sa rematch, Mr. DeMarco. Ialok mo sa iba yung katawan mo. Hindi ako interesado. Umangat ang isang gilid ng bibig ni Alvaro para sa isang naaaliw na ngiti nito. Rematch? Ulit nito na bumaba ang tingin mula sa mukha patungo sa dibdib niya. Itinago niya ang pagkapahiya sa pagsimangot. Rematch ha? Ang sabi pa na tila ninanamnam ang sinabi niya. Believe me, I love to Miss Paulino. Pero hindi iyan ang ibig kong sabihin. Hindi pa rin ako interesado, Mr. DeMarco. Mariin niyang tanggi sa kabila ng pagkapahiya sa sarili at sa lalaki. Nag-expect ba siya na pinapantasya siya ng lalaki all those years at gusto nitong madugtungan o ulitin ang ginawa nila noon? Why don't you get inside first para makapag-usap tayo ng maayos? There's no need really. Dahil unang-una, hindi ako papayag sa pabor na gusto mo, kahit anong pabor pa man iyon. Even if I'm going to compensate you for the favor? Itinaas niya ang mukha rito. Hindi pa rin. If you'll excuse me, kailangan ko nang umuwi. Then, you're leaving me with no choice but to tell your friends about what happened 2 years ago. Namilog naman ang mga mata niya sa sinabi nito. That's blackmail. Bulalas niya sa hindi maipaliwanag na tinig. Kumalikip-kip naman ang lalaki. Parang nakakalukong pinagmamasdan ang pagsasalita nila ng emosyon sa mukha niya. Pinilit niyang ibalik ang composure. Umahalata nito na kinakabahan siya. What made you think na hindi ko sinabi kay Cecil ang nangyari? Nagkipit-balikat naman ang lalaki. A wild guess. Pero sa reaksyon mo kanina lang, siguradong hindi mo pa nga sinasabi sa kanya o sa kahit kanino ang namagitan sa ating dalawa. So papasok ka ba at pag-uusapan natin ito ng maayos o uuwi ka na habang tinatawagan ko ang best friend mo? Nalilisik naman ang mga mata ni Ira. Ang Hudyo pinapantasya niya pa naman ito noon. Hayon pala, itinupilang saglit ang sungay at buntot nito. Tinitik advantage na agad siya nito. Pero may magagawa ba siya? Ayaw niyang may makakaalam sa sekretong malupit niya. Not even his best friend. Ayaw niyang magbago ang tingin nito sa kanya. Kahit tiyak niyang hindi kagaya ni Cecil, nahuhusgahan siya nito. May choice pa ba ako? Sarkastikong tanong naman niya rito. Hindi sumagot ang lalaki pero amused na sinundan ng tingin ang pagsara niya ng pintuan at paghakbang patungo sa sofa para maupo roon. Now that they're close, pakiramdam ni Ira ay lalong lumakas ang kabog ng puso niya. Nakakatunaw pa rin ang titig ng walang hiya kanina at siyang ngaling-ngaling pasadahan ito ng tingin mula ulo hanggang paa at pabalik at patatagalin niya ng husto ang mga mata sa ibaba ng katawan nito. Pero kailan nga ba naging mahalay at bulgar ang mata at isip niya? That was 2 long years ago, sa parehong lalaki pa, sa impaktong kaharap niya ngayon. Hindi niya ma-imagine ang sariling pinagnanasaan ng ibang lalaki, maliban sa lalaking ito. Well, hindi kataka-taka iyon, dahil wala pa naman siyang nakikilalang lalaki na mas hihigit sa katangiang mayroon si Alvaro. Nakakatawa man, walang pogi sa paningin niya maliban sa lalaking ito na ama ng anak niya. Kahit kanina pa niya sinasabi sa sarili na hindi siya pwedeng makipaglapit sa kahit anumang paraan sa kay Alvaro na ito. Wala siyang choice. Kailangan niya makipag-usap sa lalaki tungkol sa kung anumang gusto nitong ihinging pabor sa kanya. And then, she's out.
Hindi pwedeng magkaroon sila ng mag-ina ng ugnayan sa lalaking ito, gaano man kababaw. Anong pabor ba yon? Nakasimangot na tanong ni Arito. Gusto kong magpanggap kang girlfriend ko. For 2 or 3 days, Ira. Tumuwid siya sa pagkakaupo sa narinig. Maang na napatitig siya sa lalaki. Nasisiraan ka na ba ng bait? Seryoso ako, Ira. Bakit naman ako papayag na magpagamit sa'yo? Baho na natawa naman ang lalaki. You were the first one to use my body. May I remind you, Miss Paulino. Namula naman siya sa sinabi nito. Kanina ka pa ha? Paulit-ulit ka na lang. Huwag kang sumbat ng sumbat na parang ako lang ang nag-enjoy sa nangyari. Dahil malamang nag-enjoy ka rin naman. Ngumisi naman ang lalaki sa kanya. So ibig sabihin, na-enjoy mo talaga. Anito sa kaswal na tinig at mukhang hindi natigatig sa pagtaas ng boses niya. Pwede nating ulitin para ma-refresh ang utak ko, Miss Paulino. Just say so. Mas mabilis na akong kausap ngayon.